Okay mga kababayan, magandang gabi po sa ating lahat. Ito po yung ating part 2 ng Kibuloy Monologue Series. Opo, kasi masyadong marami siyang binanggit na issue doon. Hindi natin kayang pag-isahin sa iisang video. So, isa-isa lang na isang issue ating bibigyan ng reaksyon. So, yung topic po natin ngayon ay yung tungkol sa sinabi niya na parang attempted na mga shotgun wedding tungkol sa kanya. Sa kanya pala, ng mga babae na nag-aakusa sa kanya. Oo, nakakatawa. Nakakatawa po yung mga pinagsasasabi ni Kibuloy, ni Kanor, si Mang Kanor, Pastor Kanor. Sabi niya, siya daw yung pinag-aagawan. Siya daw yung hinahabol, pinag-aagawan, hanggang nire-rape. Wow! Talaga lang feeling pogi. Ang haba ng hair. Di ba mga kababayan? Haba ng hair ni Kibuloy. Biruin mo, feeling pogi. Feeling guwapo. Feeling gero. Dati sabi ko pogi siya. Pero mayroon kasing lumabas na isang picture na, sinong vlogger yung gumawa nun, na itinabi yung picture ni Kibuloy sa yung mga sikat na artista. Sabi ko, parang, hindi naman pala pogi. Maputi lang. Oo, maputi lang. Wala akong makitang, sex appeal. Ngayon, balikan natin yung kanyang pagiging, ma-appeal daw sa mga babae. Binabaliktad niya ngayon yung mga babae na kesyo parang pinapalabas niya na ginagantihan lang siya nito mga babaeng nag-aakusa sa kanya. Na ang totoo daw, siya yung hinahabol. Siya yung pinag-aagawan at gustong maangkin, hindi lang basta maangkin kundi gustong pakasalan. Makasal kay Kibuloy. Na para bang pinapalabas niya na itong mga babaeng ito na humahabol sa kanya ay hinahabol yung kanyang pera. Yung pera. Dahil may binanggit pa siya na kinakausap yung nanay na kung anya matuloy ito, na masilo nila si Kibuloy, giginhawa na yung buhay nila. So, ibig sabihin, pera yung habol. Alam nyo, ito rin na nakapagtataka dito kay Kibuloy, Kasi, ang hindi lang pinapag-aasawa ng mga church leaders, yung sa Catholic Church, yung mga pare, di ba, yung vow of chastity. Pero actually, yung vow of chastity, hindi naman ibig sabihin na bawal sila makipag-sex. Dahil, mga kababayan, may mga sex life ang mga yan. Sus ko. Maniwala dyan na walang sex life ang mga yan. Yung napaka-ignoramos. Bawal lang po sila magpakasal. Lalo pata magkaanak. Kasi nga, biruin mo nga naman kung ang mga pari ay may asawa, may mga anak, o di may kahati yung simbahan sa mana. Dahil siyempre, susustentuhan, pamamanaan, yun po ang dahilan kung bakit bawal mag-asawa yung pare. Hindi dahil sa bawal makipag-sex. Ano ba to? Bawal
maagawan ng kayamanan yung simbahan. Ngayon, dito sa church, matatawag ba nating church ito o sekta? Itong sekta ni Kibuloy, siya ang pinaka-leader, siya yung founder. So, kumbaga, siya ang tagagawa, siya ang lawgiver. Siya yun eh. So, siya mismo, hindi siya nag-asawa. Bakit kaya hindi nag-asawa? Pinag-iisipan ko kung bakit hindi siya nag-asawa. Na imposible namang walang magkagusto sa kanya. Na ayan nga, according to him, pinag-aagawan nga siya, di ba? At sa hindi Katoliko, mga pastor na labas sa Catholic Church, may mga asawa po. Pwede mag-asawa. May mga pamilya, yung mga pastor. Kaya nga, nakapagtataka na kung bakit ito si Pastor Kibuloy hindi nag-asawa. Hindi kaya dahil sa, kung may asawa nga naman siya, bali dalawang bagay eh. Halimbawa, kung may asawa siya, nagkaanak, di, okay din lang naman na mapunta sa anak niya yung kanyang kayamanan, di ba? Dahil siya naman yung pinaka-founder eh. Hindi kagaya ng Catholic Church na isang malawakang organisasyon na marami ang magde-decide. Di ba? Nagtataka rin ako kung bakit hindi siya nagkaasawa. At least nagkaanak. Kung hindi man siya nag-asawa, hindi kaya siya sa dinami-dami ng babae na, alam nyo na, ginalaw niya, hindi man lang siya nagkaanak or hindi siya pumayag na makabuo man lang ng isa kahit isang tagapagmana niya, taga-patuloy ng kanyang inumpisahan. Well, kung sa bagay mga kababayan, it's a blessing in disguise. Dahil nga naman, kung nagkaroon pa siya ng anak na magpapatuloy ng kanyang sinimulan, o di wala ng katapusan sana na itong mga ginagawa na ito ni Kibuloy sa ngayon, na hindi magaganda, may continuation pa. At least ngayon, mawala man siya, siguro ko naman, yun na ang katapusan. Kaya nga, kung sakaling siya ay makulong, makonvict, makulong, baka katapusan na ng kanyang simbahan o sekta. Yun ang parang, hindi kaya inisip ni Kibuloy yun na nagkaroon sana dapat siya ng anak na magpapatuloy, tinrain niya, magpapatuloy. Or baka naman, kaya hindi siya nag-asawa para buwelong-buwelo siya sa gusto niyang gawin na pambababae. Yung magkaroon siya ng harem. Diba? Harem na yun matatawag eh. Yung ginagawa niya dyan sa kanyang, saan ba yan ginagawa? Sa kanyang kaharian. That's harem. Mayroon kang kwadra ng mga babae na araw-araw mong ginagamit, may mga naka-schedule. 'Di ba? Ginaya yung mga yung sa mga kaharian na may mga kare, may mga concubines. Ginaya si King Solomon. So, yun po maaari ang isang dahilan din para baka guguluhin pa siya ng asawa niya. Magulo kung may asawa. Kung wala nga naman siya pinakasalan, di free as a bird, di ba? So parang naglalaro. So yun nga, ang tanong, wala ba talagang anak si Kibuloy? Kung mayroon, asan kaya? Kung wala, mas maigi, mas mabuti. Para wala ng punla na magpapatuloy ng kademonyuhan. Diba? Ngayon, itong sinasabi niya na siya daw hinahabol at pinag-aagawan ng mga babae. Wow!
Ano naman ang akala nito sa... Oy, excuse me. Para naman, mga kababayan, mga kabaro ko, mga girls, para naman ang baba ng tingin niya sa atin. Ginagawa niya tayong parang nagtatag of war para sa kanya. Kung talagang itong mga babaeng nagre-reklamo na ni-rape niya, ito yung binaliktad daw siya na ang katotohanan ito daw ng mga babaeng ito na bumaliktad, ito yung mga inayawan niya. Wow, inayawan. Yung mga pagkagagandang babaeng yun, na mga foreigner, inayawan ka, inayawan mo. Come on. Itong mga foreigner na ito, maghahangad ba sila na magpakasal sa'yo? Na wala silang pamilya dito? Nasa abroad ang pamilya nila? Doon sa kanilang hometown? At saka ang babata nito, makaisip ba yan ng pamimikot? Pikot yun eh. 12 anyos, 13, 11. Naman, masyado ka naman. Alam mo kasi, Mang Kanor, palibasa, nabuking ka. Di ba mga kababayan? Nabuking yung kanyang mga kalaswaan. Kaya ngayon, binabaligtad. Binabaligtad yung mga kababaihan. Yung kababaihan na nga, ang inapi mo, pinakialaman mo yung katawan, nalabag sa kanilang kalooban, ngayon sasabihin mo pa na ikaw yung pinilit, ikaw yung hinabol, ikaw yung ni-rape. Wow, kawawa ka naman. Ba't hindi ka nagreklamo? Labag ba sa kalooban mo yung sinasabi mo na pangre-rape sa'yo? Diba immoral yun? Bakit pinayagan mo yun sa iyong simbahan? Na ang mga kababaihan namimilit ng lalaki? At sa pinuno pa nila? Hindi mo ba sila dinisiplina? Dapat pinabarangay mo, di ba? Hoy, Kap! Nire-rape ako ng mga to. Pinagtutulungan ako. Oh. Gusto mo lang kasing gusto mong linisin ang pagkatao mo. Tinuturo mo ngayon yung mga babae. Parang ang pangit naman pakinggan para sa aming mga babae na ibig mo sabihin, ipinagsisiksikan naming mga babae ang mga katawan namin sa iyo. Gagawa-gawa ka ng kabalbalan, hindi mo pala kayang panindigan. Ha? Hindi mo kayang panindigan. Gusto mo nakatago. At ang gusto mo, Kibuloy, kahit na gumawa ka ng kalaswaan, kabalbalan, gusto mo, hindi lang kikibo yung mga tao. Wag lang magreklamo. Ano di ba may pelikulang ganun, yung wag kang kikibo. Ano ba yun, hipo? Ako ay hihipo. Wag kang kikibo. Di ba mayroong ganun? Gusto mo, kasi sa pag-aakala mo, hawak mo yung kaisipan, hawak mo yung kaluluwa, hawak mo yung kanilang will, na kahit na gani-ganito na yung pinagagagawa mo, binababoy mo sila, wag lang magre-reklamo. Tapos, mga bata, oo nga naman kasi yung mga bata ang dali-daling lukuhin. Ang dali-daling impluwensyahan, ang daling takutin. Binola mo, binudol,
Na kesyo, kapag ibigay nila yung katawan nila sa'yo, yun ay sakripisyo na para na silang nagsakripisyo para sa Diyos Ama. Wow! Alam mo ba yung ginagamit mo yung Diyos sa mga kalaswaan mo? Di ba yun yung blasphemy? Ginawa mo pang rapist yung Diyos? Dahil sa ngalan ng Ama, kaya mo ginire-rape itong mga batang babae? Hindi ba't ito yung kasalanan na walang kapatawaran? Si Kibuloy ay 74 years old. Pero tingnan mo, parang hindi siya 74, no? Parang batang-bata pa tingnan. Para tuloy akong naniniwala. Doon sabi nung sikat na komedyante na kapag daw mayaman ka sa yung ano ba yun? Yung iyong sex life abundant, parang papahaba daw ng buhay. Siguro nga ganun. Hindi naman yun ang pinupunto ko. Ang pinupunto ko po, sa edad niya na 74. 10 years from now, 84. Another 10 years is 94. Baka, siguro ko naman, kahit na uumabot pa siya hanggang 100, di, ano pa yun? Bali, 24 years. 26 years. 26 years from now, mahaba-haba pa, no? Pero, ang pinupunto ko po, sa edad niya ngayon na 74, kahit na para kasing napaka-healthy din naman niya, na magtatagal pa yung buhay, malayo pa, ibig ko sabihin, malayo pa siya sa finish line. Kaya, itong punto na to, hindi pa rin siya marunong mag-repent. Yun po ang pinupunto ko. Sa edad na 74, dapat marunong ka na nag-iisip-isip ka na ng kinabukasan ng iyong kaluluwa, di ba? Na, kumbaga, nandiyan na yung point of, yung turning point, yung magdidesisyon ka na, hala, teka, yung edad ko parang ano na, para ka na lang nagbibilang ng araw nun. Sa mga ganyang klaseng, sa ganyang edad, di ba dapat, medyo gumagawa na tayo ng kabutihan. Medyo naglalaylo, nagsisisi na sa mga nagawa, na kasalanan. Pero ito hindi Nagde-deny na, naninira pa, ng bibintang pa, lalo pang dinadagdagan ang mga kasalanan. Yan po, yung mga dagdag na kasalanan na yan po ang pag-uusapan natin sa part 3. Part 3, part 4, part 5, bahala na kung saan makarating, ano po. So, ito po hanggang dito na lang kasi nga, pag mahaba ang video ko, napakatagal mahirap mag-upload. So, hanggang dito na lamang po. Ayoko nang paabuti ng 20 minutes. Thank you for watching and I'll see you in part 3, okay? Peace.